Grabe na to mga kababayan. Nagsanib puwersa na ang MNLF at FGF at nanawagan kay President Bongbong Marcos dahil hindi na din masikmura ang mga nangyayari ngayong political conflict mga kababayan kung saan ginigipit at pinapa-impeach sa pagka-vice presidente si Vice President Sara Duterte mga kababayan. Huwag naman sanang mangyari ito mga kababayan no dahil siguradong malaking gulo ito no mga kababayan. Sabay nating panoorin ang panawagan ng isang MNLF leader na si Asis Monk Ulamit kay Pangulong Bongbong Marcos mga kababayan. Kung maaari lang, resign. Maawa ka sa bayan, maawa ka sa amin. Kami sa taga Mindanao, bugbog, sarado kami. Ako, nanawagan na maawa ka sa amin. Puro na promises ang binigay sa amin. Ito iba na ngayon. Iba na talaga ito ngayon. Ako mga kababayan itong MNLF hindi basta-basta ito hindi basta ito nakikialam sa government issues no. Ito nga, sana marinig mo kami, maunawaan mo kami, Mr. President. Maawa ka sa amin. Kung maaari lang, resign. Kung hindi, Resign. Grabe mga kababayan Kung maaari lang resign. Napakatindi itong panawagan ng MNLF mga kababayan Delikado talaga ito mga kababayan na baka magkawatak-watak itong Pilipinas pagka pina-impeach nila si VP Sara Duterte mga kababayan. Alam naman natin na ang buong Mindanao ay mga Duterte supporters yan at Visayas, Luzon pa at marami pang mga Pilipino makikita naman natin mga kababayan sa comment sections at saan mang kahit saan mang social media platform mga kababayan na halos suportado itong si VP Sara Duterte mga kababayan. hindi mo kaya. Pero kung kaya mo kontrolin ang situation, Kung hindi mo kaya ang kontrolin ang situation, mag-resign ka na. kasi ang akala namin sa iyo, mabait ka at the start. Ago. Kung kaya Grabe. mo kontrolin yung asawa mo, yung pinsan mo na congressman, nasaan na ngayon yung Ita mo mga kababayan, kung hindi mo kayang kontrolin yung asawa mo at pinsan mong congressman mga kababayan, mag-resign ka na. kung hindi mo kaya. Pero kung kaya mo kontrolin ang situation, kasi ang akala namin sa iyo, mabait ka. Kita nyo mga kababayan tama nga itong sinabi ni VP Sara Duterte mga kababayan na itong si President Bongbong Marcos ay parang puppet lang mga kababayan naging puppet siya kay Martin Romualdez mga kababayan at parang at history repeat itself nga mga kababayan dahil noong panahon ni President Ferdinand Marcos Senior mga kababayan ay dinidiktahan din itong si Senior Marcos mga kababayan kay Senior Romualdez, ama ni Martin Romualdez mga kababayan. Kaya ngayon, etong si Tamba mga kababayan ay parang siya yung pangulo. Siya yung nagdidikta mga kababayan. Kaya ngayon, etong MNLF nagsalita na, INC nagsalita na mga kababayan. Lalong-lalo na itong Kingdom of Jesus Christ kay Kibuloy. Solid supporters din ito ng mga Duterte mga kababayan. Paano pa kaya pag nagsalita na rin ang iba pang mga grupo sa Mindanao at saan mang sulok ng mundo mga kababayan. So hindi pwedeng ipagpatuloy nila ang impeachment dahil malaking gulo itong mangyayari sa Pilipinas mga kababayan. Dahil nga mga kababayan sa aking opinion lang ay kaya naman nanalo itong si President Bongbong Marcos ay nakipagsanib puwersa kay VP Sara Duterte at sinabi nga ni VP Sara Duterte mga kababayan na ipinaubaya niya ang presidential posisyon dahil nga nagtiwala siya dito kay President Bongbong Marcos. So grabe mga kababayan, delikado talaga ito at kung mangyayari man ito mga kababayan ay history repeat itself talaga. At delikadong mahati ang Pilipinas mga kababayan at posibleng titiwalag ang Mindanao sa Pilipinas. So napaka naman mga kababayan pag nangyari yan
So wag naman sanang mangyari yan dahil ang mga Pilipino ay buo ang suporta at ang sumisira lang naman dito ay ang mga politiko na mga bayaran, mga kurap, mga kababayan na nakaupo sa taong bayan na puro promise, puro plataforma lang tuwing eleksyon, no? At pagka nahalal na ay hindi na marunong lumingon at hindi na tinutupad ang mga plataforma at mga sinasabi nilang pagbabago pag sila'y nahalal, mga kababayan. So grabe itong sinabi ng MNLF leader, mga kababayan. At the start, kung kaya mong kontrolin yung asawa mo, yung pinsan mo na congressman, Nasaan na ngayon yung serve and protect? Wala. Kaya nga yun yung problema nyo. Lilipasan kayo ng panahon. Kaya wina-warningan ko na kayo, AFP, PNP, lumagay kayo sa tama. In the right side of history. Lumagay kayo sa tama. Sa tingin nyo, tama kayo ngayon? Siding with President Bongbong? Go ahead. Bye, 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 bye. Kasi hindi natatakot ang publiko. Tatayo ang Ito nga, mga kababayan, no, grabe, naiintindihan natin ng mga men in uniform natin, yung mga pulis at mga sundalo, mga kababayan, na ayaw nilang kumalaban sa administrasyon dahil, mga kababayan, no, nagsiservisyo lamang sila at alam naman natin, mga kababayan, pagka konting pagsuway lang nila ay matatanggalan sila ng trabaho. So kawawa din naman yung mga tapat nating nasa gobyerno, mga kababayan, no, yung mga pulis at mga iba pang uniform personnel, mga kababayan. Pero kung kakausapin natin sila personally, mga kababayan, kahit sila ay sinasabi nga, mga kababayan, no, na grabe yung pagbabagong ginawa ng Duterte at namimiss ng taong bayan ang pagbabagong ginawa ni President Duterte, mga kababayan. Damang-dama talaga natin, no. So ayun, mga kababayan, sinabi pa nga ni Senador Bato de la Rosa, mga kababayan, no, napakarami pa rin namang mga nasa Senado, nasa Kongreso na tapat sa Duterte administration. Pero nga, mga kababayan, no, ayaw lang nilang magsalita dahil syempre, mga kababayan, sila naman ang pag-iinitan at ang haba pa ng panahon ni President Bongbong Marcos dahil may 4 na taon pa siya, no? So kung si President Duterte at Vice President Sara ay nagawa nga nilang gipitin at siraan ngayon, mga kababayan, how much more sila na hindi naman sila ganun ka powerful, mga kababayan, katulad ng mga Duterte. At sa tingin ko, mga kababayan, kaya ginagawa ito ng mga anti-Duterte, nagsanib puwersa sila. Kung makikita natin, mga kababayan, no, Makabayan Black, sila Renato Reyes, mga Dilawan, nagsanib puwersa sila, mga kababayan. Pati yung mga supporters ni Bongbong Marcos, nagsanib puwersa sila para lang mapabagsak ang mga Duterte dahil ganun kalakas ang puwersa ng Duterte, mga kababayan. So bigyan ko kayo ng senaryo, mga kababayan, no. Pag ang kaaway ay hindi kanya kayang pabagsakin, maghanap yan ng taong ayaw ka rin para sila'y magsanib puwersa, no? Kahit alam naman nating sila din ay hindi gusto ang isa't isa. So ganun lang din ang nangyayari ngayon, mga kababayan, no? Mga Dilawan at mga Marcoses, magkalaban yan, mga kababayan. Pero ang nangyayari ngayon ay nagsanib puwersa sila para siraan at mapabagsak si VP Sara Duterte at mga Duterte, mga kababayan. Kudos na lang sa mga tapat talaga katulad kay Senador Bato de la Rosa at Senador Bongo, mga kababayan, na kahit anong paninira at panggigipit ay hindi pa rin sila natitinag at hindi sila natatakot ilabas ang kanilang suporta dito kay Vice President Sara Duterte at kay President Duterte, mga kababayan, no? So grabe, nakakabilib, mga kababayan. Pero nakakatakot ang mga posibleng mangyari, mga kababayan, pag ipupush pa nila itong impeachment kay VP Sara Duterte, mga kababayan, no? Dahil panigurado nga, mga kababayan, napakalaking gulo ito at posible pang magkaroon ng giyera, mga kababayan, no? Kung ito'y ipipilit nila dahil nga ang mga MNLF, mga Muslim sa Mindanao at mga Pilipino, mga kababayan, Luzon, Visayas, Mindanao na solid supporters ni President Duterte ay hindi papayag yan, mga kababayan, no, na basta-basta lang i-impeach si VP Sara Duterte. So ayun lang, mga kababayan, ang ating reaction video dito. I-comment mo lang sa comment section ang iyong reaction
patungkol sa video na ito at huwag mo kalimutan na i-share ito para mapanood ng marami pang mga Pilipino saan mang sulok ng mundo. Mag-ingat kayo lagi mga kababayan, no? At maraming salamat sa suporta sa News Info PH at magkita-kita tayo ulit sa next video nating i-upload.